Suportado ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 50 pesos na price cap sa imported rice. Ayon po sa palasyo, nagbigay na ang DA ng rekomendasyon sa National Price Coordinating Council. Yan nga'y para masimula na ang deliberasyon kaugnay po ng price cap. Iminungkahi ng DA na magpataw po ng price cap nang mapansin ang hindi resonableng pagtaas ng presyo ng imported na bigas. May mga tindero daw kasing nagbebenta ng imported na bigas ng 55 hanggang 58 pesos kada kilo. Hinihinalang may mga nananamantala sa sigalot sa Middle East at ginagamit itong rason para magtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Handa naman po ang DOLE na mag-abot ng tulong at panibagong oportunidad para sa mga manggagawang posibleng mawalan ng trabaho sa gitna po yan ng sigalot sa Middle East. Sa programang ito, sinabi ni DOLE Bureau of Local Employment Division Head Director Patrick Patriwaran na nakabantay po sila sa estado ng employment. Handa daw silang hanapan ng panibagong trabaho ang mga OFW sa Middle East kung magdedesisyon ang mga ito na umuwi na lamang. Nakabantay din daw ang DOLE sa posibleng maging epekto ng sigalot sa iba't ibang sektor sa Pilipinas. Yan ay lalo't marami-rami rin ang nawalan ng trabaho sa construction sector nitong nagdaang buwan. Dahil po sa mga proyektong infrastruktura na naantala dahil pa rin sa flood control scandal. Nakahanda po dyan yung pag-facilitate po ng unemployment insurance benefits, yung paglilink po ng ating mga kababayan na mawawalan ng sa mga employment opportunities natin. So patuloy po natin binabantayan itong mga sektor na nakikita natin magkakaroon po ng effect. Yan nga po ang tinig ni Director Patrick Patriwaran Jr., Division Head ng Bureau of Local Employment Division ng DOLE. Samantala, gusto naman po ng Philippine National Police o PNP na paimbestigahan ang pagsasara ng nasa 400 gasolinahan sa bansa. Karamihan po ng mga nagsarang gasolinahan ay nasa probinsya. Ang hinala po ng pulisya, posibleng nagsara lamang ang iba para mag-ipit ng supply ng petrolyo sa gitna pa rin po yan ng krisis sa langis. Kasangga daw ng PNP ang Energy Department sa pagbabantay kontra hoarding. Naghahanda na rin daw ang pulisya sa worst case scenario. Kasama po ang posibleng looting o kaya pagnanakaw sa mga gasolinahan kung patuloy pong sisirit ang presyo ng produktong petrolyo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.